Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan. Kabayan Libra, habol tayo. June 21 to 27, 2026. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan po sa inyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat sa mga nag-hype ng aking video. Yan. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, ilalagay ko sa screen yung FB Messenger ko ha. Doon na lang kayo mag-text. Ilalagay ko, check nyo na lang maigi para hindi kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading, energy reading. Alam niyo naman siguro ibig sabihin na noon. Gawin yung guide yung mga warning ha. I-reverse nyo. Hindi porkit yun yung sinabi ko, hindi nyo naiiwasan. Diba? Kaya nga kayo bibigyan ng warning eh. Kasi para maiwasan nyo. Pero choice mo na yun kung anong gagawin mo, di ba? Paano mo i-analyze yung ating reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Okay, let's begin, Libra. Vice versa, ha? Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. The 14, 25, 26, 34, and 12. Leo, Sagittarius, Gemini, Capricorn, and Cancer. Connected ka sa kanila or pwedeng magkakaroon ka ng connection sa kanila. Well, pagdating naman doon sa mga nabanggit ko, syempre, andun kasi lahat, andun lahat ng siguro, Libra this time is mas magiging powerful, mas magiging very creative ka this time. Andun din yung grounded mo, magiging very grounded or dependable ka. Andun din yung magkakaroon ng refreshing situation, strong emotion also ang nakikita ko sa iba sa inyo. Okay, pagdating sa iyo, Libra, is nandun yung point na you are more on committed sa mga desire mo this time, sa mga gusto mo panindigan o may mga bagay ka na gusto mo actionan this time. No, you want to structure something into your life, lalo na siguro pagdating sa beginning o kaya sa work mo, sa trabaho mo, sa kaperahan mo, sa finances mo yan o sa business mo, sa stability mo, kumbaga na doon sa point na yun, Yun nga lang siguro, may mga time lang talaga na nagkakaroon doon ng blockage sa iba sa inyo. No, nagkakaroon sa iba ng mga challenge o may mga darating na challenge na situation. No, kaya kailangan daw mong pag-isipang maigi ang lahat ng aspeto ng buhay mo, physically, emotionally, spiritually, kung saan man yan. Handun yung point na kailangan mo mag-thinking and maglikom ng mga impormasyon bago ka magdesisyon o mag-aksyon, sa iba sa inyo. And then, kumbaga, be responsible. Isa rin yun na doon sa point na yan, Meron ako nakikita dito, may mga small problem sa iba sa inyo. May mga small problem. Siguro sa iba sa inyo, sa trabaho yan, ganyan, sa trabaho, sa finances, sa work, ay, ganun din yun ate, in English mo lang, mga ganun, or stability mo. Kung saan aspeto mo yun, sa iba love life to, Yan. And then also, is may mga pagdadaanan ka daw, siguro stress or anxiety, mga ganun. Siguro may mga time na medyo mababalisa ka, yung naman kasi yung mga chismis, natural yan. May chismis ako na nakikita sa iyo. Parang pinag-uusapan ka, pinagchichismisan ka. Yun. And then also, siguro, isa ka rin doon, di ba? Nakikisaw-saw ka doon sa situation, di ba? Nandun yung point na yun. Sa iba naman sa inyo is, nagkakaroon ng limitasyon or you need to put limitation in some aspect of your life, sa iba sa inyo, or you need to put boundaries. Sa iba naman, merong tao na maybe ikaw ito or someone na medyo may boundary pagdating sa'yo. Or maybe this is you. They put boundaries, Nandun sa, or sa iba dito, you need to put boundaries din, syempre. Sa lahat, sa lahat. Someone's wearing a mask. May taong hindi pwede pagkatiwalaan. May tao na makasarili. Kumbaga sarili niya lang din iniisip niya. Kumbaga alam mo yung point na na kailangan paboran mo siya, ganyan. Ayunan mo siya, yung mga ganun sitwasyon. And then, syempre parang ilong ko. May tao na
na mangliling lang, may pangliling lang, lililangin ka o lolokohin ka. Halimbawa, marami kasing ibig sabihin. Halimbawa sa friend mo, kakakausap o kaya kakilala mo, kinakausap ka niya, pero kung tutuusin, may sama siya sa loob sa'yo. Kung tutuusin, kinukuha niya yung loob mo. Example mo na lang yung, o kaya sa iba dito, relasyon yun, ha? Yun. Hindi lang kasi yung panglilang pangloloko, is hindi lang yan sa relasyon. No? Hindi lang yan sa boyfriend, girlfriend, asawa. Pwede yan sa mga nasa paligid mo, nakakausap mo, nakakasalamuha mo. Kaya you need to be aware. Mag-ingat ka lang din sa sa mga taong makakausap mo o kinakausap mo kasi ang nakikita ko sa kanya dito is hindi siya totoo sa'yo. No? Kung karelasyon mo yan, well, alam ko naman na nararamdaman mo naman, may mga kasamaan mo sa trabaho, ganyan. Na andito na yung point na may tao na pwedeng mangako sa'yo or hindi, basta may, sa iba dito din sa pangako na pwedeng hindi niya matupad sa'yo. Hindi niya matupad or ikaw sa kanya, no, na hindi mo matutupad, yung mga ganun. May mga pangako ako nakikita sa kanya or may mga pangako hindi pwedeng matupad o hindi matutupad. May ba kayo sa kape? And then also, sabi kasi ito pag-isipan, pag-aralan at siya sa atin ha. Iba naman sa inyo is pwede rin kasi na may mga pinag-aaralan kayo this time. No? O kaya kung magkakaroon kayo ng mga contract situation, signing documents or papers, aasikasuhin, basahin yung maigi or pwede rin naman na babasahin nyo talaga or aasikasuhin nyo talaga yung point na yon. Hanggang may mga marireceive kayo na maaaring pag-aaralan mo yung babasahin mo, alamin mo yun, pwedeng gan or you need, no? Yun ang nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo is someone's have a secret, tapos siguro nga medyo iba sa inyo is thirst of knowledge, mahilig siguro kayo mag-research, yan, maghalukay, o kaya naman baka naman nasa networking ka o kaya nasa social media ka. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. There's a gain of wealth, abundance is coming, ang sinasabi dito. Pero, may konting delay sa iba, no? Pero parating siya. Sa iba dito, i-delay o mapapagpaliban yung mga pursuing situation para sa inyong stability or kaperahan. Sa iba naman sa inyo, magdi-delay lang siya. Pero darating siya, no? Sa iba. Pero siyempre, sa iba sa inyo, kung medyo nahihirapan kayo, you need to commit more, di ba? Nahado yung point na yon. Tsaka mag-ingat ka na lang kasi pwede rin kasi ikaw is maloko pagdating na magkoconnect ang trabaho or pera mo. Ay, tingnan natin energy. Alam mo, may nagmamatsyag sa'yo, ha? Ay, Libra. Or maybe this is you. Energy po ni Libra. Ay. Ano yun? Teka lang. Hinahangin. Energy po. Ayo, devil. Ganun po, universe. Teka nga, ano ko nga tong hangin. Tong hangin na to. Okay, when it comes sa iyong energy, devil, talaga, universe. Okay, sa energy mo is nandito yung sitwasyon na alam mo yung kahit na hindi ka okay inside, pinipilit mong maging okay. Nandun yung point na you try to make it balance any situation in your life. Nandun yung pag-hide, no? May mga bagay ka na hinahide or may hinahide ka or hinahide mo yung feelings mo or hinahide mo yung katotohanan, diba? Halimbawa, pagod na pagod ka pero pakita mo I'm still okay. Okay, may nalulungkot ka o may kinakalungkot ka pero pakita mo sa iba na okay ka, nandun sa point na yun. Yun, ang nakikita ko sa iba sa inyo naman is you feeling stuck. No, may mga sitwasyon na feeling stuck ka. May mga sitwasyon siguro na may mga hinihintay kayo o kaya naman na yung point na you don't know how to proceed. Pwedeng nahado sa point mo kung
pag-go ka ba or hindi pa, or mag-i-stay ka ba, or ano, nandun ka sa point na yun. Pwedeng nandun kasi sa iba na kaya ka rin naiista kasi kakaroon ka ng option, or maaaring magkakaroon o may mga option situation, diba? Handa sa point na yun. Sa iba sa inyo. Handun din yung point na energy ng iba is may mga bagay o sitwasyon na nakokontrol ka. Yun na nakita ko. Either may tao nagkokontrol sa'yo, na ma-manipulate ka o nakokontrol ka ng mga nagaganap o mangyayari into your life. Sa iba, nandun kayo sa point na yun. Sa iba naman is nandun kayo sa point na you are more on thinking when it comes to a planning. Pero hindi pa siya na-pursue. Puro plano pa lang. Puro pag-iisip. No? Nandun sa point na yun. Parating. Parating po kay Libra. Okay. Parating sa iyo, dito sa iyo kasi Libra, there is someone na may dark thought pagdating sa iyo. There's a lying, dishonest. Yun nga tulad ng sabi ko kanina, mga panliling lang, pangloloko, ganyan. May cheating, actually, no? Tulad din ng sabi ko kanina, may mga cheating situation. Either friend yan, or karelasyon mo, or maybe this is you. Merong tao na magaling siyang magsalita. As in, magaling siyang magsalita na hindi mo mapapansin na na may something sa kanya. Kumbaga may the way na nagsasalita siya, the way na either basta pag-uusap, the way na ganun, may strategy siya na baka hindi mo papansin. No, kaya talasan mo yung isip mo. Parating din sa iyo is meron ka daw wino-work it out na sitwasyon kasi either may gusto kang bilhin o kaya is may gusto kang pagporsigihan or maybe you want to invest with something. Yun ang sinasabi ha. O baka meron ka naman mga investment o baka handun yung point na yun, ano, baka nahandun ka sa point of investing situation. May mga iba dito, mga pinag-iipunan kayo or nahandun din yung point na sa iba is either you have a business, malaki o maliit yan, ano. Ang sabi naman, kung sa may business kayo, yes, magsasucess ka when it comes to your business. Sa nakikita ko dito, basta habaan mo lang daw yung patient mo kasi magkakaroon dito ng pagbabago. Ganun din sa trabaho ha, magkakaroon siya ng pagbabago. Darating yung pagbabago na to. May mag-o-offer nga sa'yo, oh. May offer sa iba. Hindi ko alam kung ano to. Either kung may business kayo, syempre may mga darating na bagong tao, o kaya may mga maa-attract po yung bagong tao, o kaya naman sa iba naman sa inyo is baka may mag-o-offer sa'yo to invest with something, o kaya this is a love life, nando sa point na yon. Sa iba naman is, hala, talaga. Mag-ingat daw kayo sa travel. Malayo o malapit yan, mag-ingat daw kayo. Yun ang sabi ha. Kumbaga, planuhin yung maigi, pag-isipan yung maigi. Kasi pwedeng hindi maging maganda daw yung outcome nito. Tsaka kung maglalayag-layag kayo ha, ganyan. Kung maglalayag-layag kayo sa mga barko, bangka, tubig, banda, ganyan. Ingat ka sa iba sa inyo. And then also, parating din sa iyo is, merong isang mahalaga o importanteng sitwasyon na pagpapasyahan mo. Yun ang sabi. Hindi ko alam in what way. Pwedeng related siya sa kaperahan or related, magkoconnect siya sa trabaho or kaperahan. Nandun sa point na yun. So, iba dito may mga contract situation ha, kontrata.
o may mga papers and documents ako na nakikita pagdating sa'yo, tulad ng sabi ko rin kanina. Siyempre, yung mga tao, may bullying ako na nakikita dito. Ibig sabihin, yung mga tao na dating nang bully sa'yo, same pattern yun, ha? Sila pa rin naman yun, ang nakikita ko dito. May mga nagmamatsyag, yan, magkakaroon ng mga pag-uusap related sa mga territorial, ganyan, sa mga ari-arian, ari-arian, mga territory, may mga disagreement, may mga tension na hindi pa naresolbahan, and then also is yung mga tension, pagkairita, mataas yung ego, and then conflict, ganyan. Malaki o maliit yun na may conflict. Sa iba naman, may mga go-out situation no? Siguro nasa 2, 3, 4 or more than na lalabas kayo, baka mag-chill-chill kayo, di ba? May mga collaboration, joy, o kaya may mga happy gathering na gagawin, ganyan. Baka magko-coffee yung iba, basta mga chill-chill siguro. Within 2 to 3 to 4 days, pwedeng nahandun sa point na yon, no? Or weeks man yan, or months. May mga tao kang makikilala or makakasalamuha ang sinasabi dito. Within the 11 days or 11 weeks, 11 months man yan, i-complete nyo na lang. Pwede sa iba dito 11 hours, minutes man yan or nangyari na sa iba, no? May baka yung sinasabi kong papers and documents, baka yun yung ma-receive mo o kaya is may ma-receive ka na news, letter, text, or communication. Yun. Kapag communication, siguro sa tao na malapit sa'yo, ganyan, sa tao na connected sa'yo, yung baka may tao kang kausap ngayon na, na medyo hindi kayo magkaintindihan din, mag-ingat ka na lang din sa iba sa inyo. And then, it's iba sa kasi sa inyo is, there's a new journey happen into your life. Ibig sabihin, is, meron kang sitwasyon na you try to make it may iniisip ka na you want to try to make, you try to make it balance yung sitwasyon. May mga bagay kang pinag-iisipan, nagsistruggle ka dito, pero nahandun yung point na may mga bagay ka na gusto mo nang desisyonan kasi gusto mo na umalis doon o gusto mo nang matapos yun, yung sitwasyon na iyon, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Gusto mo na maging stable sa buhay. Binibigyan mo, you try to work, kahit nagkakaroon ka ng struggle, wino-work it out mo kasi yung sitwasyon, ini-enjoy mo lang yung sarili mo, nililibang mo yung sarili mo, ganyan. May mga bagay din na paghihintay ako nakikita. Unti-unti magkakaroon na pagbabago sa'yo kasi you're starting to create something into your life, na doon ka na sa point sa mga pagpaplano mo, dumadating ka na rin sa point na sa iba sa inyo magkakaroon ka na ng mga acceptance in life. Kaya yung iba sa inyo, there's a new journey or there's a new beginning of a cycle happen into your life. Pero, there's something happen din, na mga unexpected situation na pwede maganap o mangyari pa. Na medyo siguro konting ma-depress ka lang or malungkot ka or may mga trauma na sitwasyon or may mga, sa iba dito there's a loss no? Maraming ibig sabihin ng loss, kaya anahin mo na lang din sa nakita ko dito. Isumahin mo. We need 3 days, 3 weeks, or 3 months ang sinasabi dito. Blessing is coming. Pero bakit na-stress siya, universe? Maaring meron kang inaalala na sitwasyon o may inaalala na sitwasyon na magsasucess siya. Yun ang sabi. Sa iba dito, mga bago opportunity na darating sa buhay mo. May paghihintay din no? Nag-aaral ba kayo? O may inaaral ka? Tingnan natin. Kasi ko. Dapat iwasan. May libra. Someone's spying, ha? Dapat po iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan lalaki. Siguro iba dito, isang babae o isang lalaki. So, iba dito, either dalawang lalaki, isang babae, or basta iba is versa mo siya. Either dalawang lalaki, isang babae, or lalaki or babae lang, ha? Yun. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo na
Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pagle-let go sa sarili, no? You need to let go something into your life. Na handun yung point na yun, syempre, pagkaroon ka rin ng acceptance. Kumbaga, you need to accept yung mga bagay na nangyari, naganap, o mangyayari sa buhay mo. Andito rin yung point na harapin mo yung dapat mong harapin sa buhay. You need to use your intellect or your mind when making a decision making, no? Alisin mo yung takot. Kailangan mo kasing humarap o i-open din yung mga mata mo. Yun yung sinasabi dito, no? You need to use your head when making a decision making. Ang sinasabi dito. And then also, iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng makapagpalungkot sa iyo. Nakaraan man yan, o maisip mo yung nakaraan, o kaya yung hindi mo i-let go yun, hindi mo i-cut yun. Iwasan mo magkaroon ng mga pagpapaliban sa buhay. Iwasan mo yung mga tao na hindi maaasahan at hindi pwede mapagkatiwalaan. Ganon din naman sa'yo, i-connect mo rin yung sarili mo, ha? Huwag kang gagawa ng ganon. Iwasan mo yung, syempre, hindi ka mag-focus sa sarili mo to love you more. Kasi you need to start a new beginning into your life. Kaya nga sabi ko, di ba, kailangan mo mag-let go kung meron ka man i-let go. Kung may mga burden ka dyan, o bigat na nararamdaman, o sobrang laki ng iyong responsibilidad, siguro medyo menos-menos lang, no? Too much responsibility, isa rin yun sa makapagpapa-stress din kasi sa iyo, sa nakikita ko sa dito. Yung mag-control ka ng tao, magdikta ka ng tao, o yung mga taong ganoon ang ugali, umiwas ka. Pagsisinungaling o mga taong sinungaling, huwag gawin o umiwas ka rin. Nandun sa point na yun, ha? Yun. Love, kapatid, anak, magulang, ingat ka rin sa mga salita mo, no? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love ni Libra. Love po ni Libra. Okay. Kung single ka, either isa o dalawa, kausap mo, no? Yun ang nakita ko dito. Pero isa dito is either hindi mo siya gusto, hindi mo siya trip, or pwede rin naman iba dito is magkaroon kayo ng distance na nitong tao na to, no? Pwede rin good come kasi rin sa distance, pwede rin kasi nahandun sa point na either may distance kayo pagdating sa trabaho, pagdating sa edad, o kaya may distance kayo pagdating sa stability, mga ganong sitwasyon. Basta there's a distance. Ate, okay ba siya? Ang nakikita ko kasi dito, you need to take slow, huwag kang magmamadali. Yun ang sabi dito. Kasi marami ka pa daw malalaman. Kung kanino man sa kanila. Isa o dalawa, yun ha. Dahan-dahan lang daw kasi may mga bagay ka daw na kailangan mong malaman. O may mga bagay o sitwasyon ka pa na malalaman mo pa. Yun ang sabi. And then also, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkaroon ng paghihiwalay. Masyado nagkaroon ng emotional, nagkaroon ng rejection. Hindi naman talaga naging stable no, yung sitwasyon. Ang nakikita ko nga dito, panggagamit. Hindi, this is not love. Hindi siya love talaga. Parang yung nakuha ko lang na energy, ha. Ang nakita ko kasi dito, ginawa yung isa sa inyo, or both of you maybe, di ba? Yung relationship, it's not because of love. Ang nakita ko kasi dito is needs. Kasi handun yung panggagamit. Pwedeng nahandun yung support, no? Yun ang nakikita ko dito. Pero nasa sa'yo naman kasi. Pero ang sabi kasi dito, magkakaroon ulit kayo ng pag-uusap. Nito, tao na to. Either magte-text ka or magte-text siya, pero magkakaroon kayo ng connection muli. Kasi handun yung para magsusorry siya sa'yo, or ikaw, may apology situation kasi ako nakikita dito. Baka ayain kanyang lumabas, or kaya makipag-communicate sa sa'yo, kumontak sa sa'yo.
Yun ang sabi. And then also, decision mo na yan kung anong balak mo. Diba? I-evaluate mo daw yung sitwasyon. Ang sabi. Okay, kung kayo naman is may third party relationship. Sa may mga third party, binigyan mo naman yung effort mo talaga pagdating sa connection na ito, no? Sa nakita ko sa iyo dito. Nagkakaroon naman kayo ng mga plano, pag-uusap. Yun nga lang, mararamdaman mo kasi talaga yung no? Na magkakaroon na ng mga pag-iwas pagdating sa mga usapan. O kaya magkakaroon na kayo ng mga disappointment, ganyan. May mga sitwasyon na issue na dati, magiging issue uli, yung mga ganong sitwasyon. Ako nakikita sa iyo dito. Sa iba dito, may third party to. Sa iba dito, mas gusto kasi meron din akong love na nakikita. Sa iba, third party ha. Sa iba kasi, mas mahal niya yung sarili niya. Pero kasi panggagamit yung nakikita ko dito eh. Hindi siya talaga hindi talaga siya love yung nakikita ko dito. Sana hindi to pagiging gold digger or kaya naman is pagiging sakim at makasarili ng isa o kaya naman yun nga, makasarili o kaya naman nahado sa point na gusto ka lang talaga niyang lokohin. Kasi may pangluloko talaga dito. Pero kung kayo yung gumagawa nito, wag naman po sana, no? Kasi, syempre, karma is real. Diba? Well, sa inyo naman yan, choice nyo naman yan. Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. And then also, kung kayo naman walang third party, pwedeng isa sa inyo may sakit. O hindi ko alam, basta either may sakit, o nahando yung point na may mga situation of dissatisfaction and sadness and disappointment na mararamdaman. May mga sitwasyon na mararamdaman mo na hindi ko alam kung iiwas ba siya, ikaw ang iiwas, or baka LDR lang din kayo, or nahandito yung point na kasi may nagsisinungaling eh. Hindi ko alam bakit. But still, you give your effort and hard work pagdating dito sa connection na ito. Sa nakikita ko dito, sa mga walang third party, hindi naman yung excitement. Yun nga lang, syempre, natural na kasi sa relasyon yung magkaroon ng mga hindi magagandang outcome sa nakikita ko sa iyo dito. Either may i-offer ka sa kanya, or both of you, magkakaroon kayo ng offeran, either balikan kayo ng text message, o may ibibigay sa sayo, or may ibibigay ka sa kanya. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo, no? Sa iba dito, parang nagbigayan kayo ng, relo? Parang may relo akong nakita. Yun ang nakita ko dito. Baka same ba kayo ng relo, or binigyan mo ba siya ng relo? Binigyan ka ba niya ng relo? Yun ang nakita ko. Sa iba lang naman ganun. Nagkakaroon ng mga pagpaplano, or may mga plano. Yun ang nakikita ko dito. May anak ba kayo? Iba dito, siguro may anak. Isa, dalawa, tatlo. Ang anak nyo. Yun. But still, you try to make it balance this connection. No? Kung bago naman kayo, ate, mahal ba niya ako? Siguro, mahal ka niya. Kasi, pero, dito kasi sa sitwasyon na nakuha kasi hindi kayo stable. Hindi ko alam kung bakit hindi kayo stable. Siguro, hindi kayo kasal. O hindi kayo pwede ikasal. Or may mga distraction, maybe. Kung kasal naman kayo, hando na yung point na natural na medyo, na talaga, may gap or may distraction na talaga sa connection. Yun na nakita ko. Money. Ay, naku, bakit nasama to dito? Hindi ba? Namali ba? Buti na lang magkaiba siya ng your money. Sana hindi kayo ang pangit naman nung lumabas. Kuya, maging kayo ha. Basta alam nyo naman yung tama sa mali. Your money.
Baka naman na palagi na lang na ikaw yung gastos ng gastos, di ba? Pwedeng ganun. Huwag naman sana. Money ang trabaho. Sa trabaho mo, satisfy ka naman eh. Mm. Satisfy, sige, siguro busy ka rin, di ba? Ang nakita ko sa'yo dito. Actually, ngayon, unti-unting makakaipon ka na ng pera. Papunta ka na doon. Siguro, magiging maganda yung flow ng iyong trabaho. Yan, patungo ka na doon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. You are more on satisfied. Hando naman yung reward and success pagdating din sa pera. Pagdating din sa sa trabaho or pera man yan, is may mga darating sa iyo na opportunity or may mga darating sa iyo na mga project, ganyan. Sa nakita ko sa iyo dito. Sa iba naman sa inyo, talagang nandun ka sa point na you are saving your monies or you need to save your money. Sa iba naman, ang point kasi dito is kailangan mo mag-focus, mag-action to make it real, no? Kailangan mo doon ang healthy lifestyle, magplano, tsaka may mga bagay na kailangan i-develop. Sa iba dito, maganda yung flow niya kasi there's a reward and success. Ako na nakikita sa iyo dito, no? Handun yung saya, kumbaga marami pang darating sa iyo na opportunity or may mga project na darating sa iba sa inyo or ideas, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, ang iniisip niyo naman pagkakagastusan eh, no? Nandun sa point na yun. Well, ingat ka na lang din. Mahilig din ba kayo, marang iba dito, mahilig kayong bumili ng mga mga damit, ganyan, yung mga pang sariling yun, fashionable, ganyan. Arigato namaste, God bless.